batiin po natin ang ating Panginoon. Isang pinagpalang Monday na naman po sa ating lahat. At bago ang lahat, batiin po muna natin ang bawat isa sa atin, ang ating Yahweh El Shaddai na Happy 40th Anniversary! Amen? Happy 40th Anniversary, Yahweh El Shaddai! Amen! Talagang napakabuti ng ating Diyos dahil talagang tagumpay ang ating anniversary sa ating May, no? Sa mga oras na ito, sino bang pinagpala? God is good! Oh, ano the time? God is good! Amen! Sa mga oras na ito, sino po ang pinagpala? Amen! Si sister po ang nauna. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Halika na po dito, sister. Gusto mo po magpatotoo? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kasi, nailangulit ako na, paano naman talaga ako na El Shaddai since ang negro po ako sa group. Kaya kinala ko po mga Juan, sila Jeffrey, nung malilit pa sila. So, iba-ibayan ko sila. Sorry. At kumaki ko din po, si Sister Gloria, yung pagbatipag niya. Kaya lang po ako yung nakatak na hindi na nakaka-attend. Sabihin natin nag-backslide. Pero totally hindi nag-backslide kasi po, nakapag-alaga na ako ng matanda hanggang ngayon. So, maybe 10 years na rin ako hindi nakaka-attend, pero pasulpot-sulpot naman ako. Hindi naman ako nawawala. Kahit ako yung nawala sa psycho, pero si Lord nasa puso ko pa rin. At pag may time po ako, ayan, pag ganitong weekdays, uma-attend din naman ako. Kaya pinagpapasalamat ko pa rin kay Lord sa edad kong ito, nandito pa rin po ako, at patuloy pa rin ako na pinagtatrabaho ng amo ko. Actually, magsi-66 na po ako. 10 years na rin ako mahigit kay Lola, pero pinirmahan pa rin nila ako. Lalabas lang ng visa ako nitong April. Kaya yung pong malaking pasasalamat ko kay Lord na kahit ganitong edad ko, ay pinagkakatiwalaan pa rin nila ako kay Lola. Kami po ni Lola magkasama. Dito pong medyo mahina na siyang maglakad. Nagsuggest ako sa amo ko na kung pwede akong pagbuhan ng kasama. Kasi talagang hirap na ako po siyang palakarin. Halos pinubuhat ko na siya. Madaling sabi ko, nakakuha naman ako. Kakilala ko rin, pero hindi ko alam tunin o galing. Doon pala makikilala talaga ang tao pag nakasama mo na. Kumbaga sa mag-asawa, makikilala natin ang ugali ng bawat isa. So, ganun din po yung naging kasama ko. Sinabi niya, ang ganda ng mga salita niya. Pero ngayon po, lumabas ang tunay na ugali. Kaya pinagpipray ko na lang na kay Lord na gawin na ugali niya ang sasama ng mga salitang binibitawan niya. Kaya kinakantahan ko na lang siya para siya matahimik. Pag siya napoprovoke ko, mas sasamang salita na below the belt ang mga sinasabi. Kaya sabi ko sa kanya, pag di ka tumigil, dalawa pupuntahan mo. Isang kulungan ng mga baliw at kulungan ng dito sa Hong Kong. Yun lang naman yun. Dahil sinabihan naman ako ng ama natin na pag below the belt ka na naman, tumawag lang ako ng polis. Akala ko napakabait mo, napaka-ungrateful mo pala. Lahat ginawa ko sa iyo, pero pinagpapasa Diyos na lang kita. Ngayon po, sa totoo lang, hindi na naman kami in good terms. Mula nang sabi ko sa kanya, mula nang dumating ka dito, nagkaroon na ng mga gulo-gulo. Gossiper ka kasi. Binibili mo ang mga tao para magkaroon ka ng kaibigan. Dinardaan mo sa suhol, pagluluto, or blah blah blah, para magkaroon ng kaibigan. Ako, 7 years or 8 years na dito sa Tanner Hills sa North Point. Wala kaming ganyan-ganyan gulo. But since nang dumating ka, nagkaroon ng mga gulo-gulo dito. At lahat ng mga Pilipino dito sa Tanner Hill, kinaibigan mo para makuha ang simpatya. Pero, hindi mo alam kung nakikilos ang Panginoon. Kahit aking nag-iisa, kasama mo ang Panginoon, ikaw ang kasama mo ay mga demons. Yung lamang po. Pero
Thank you, Lord God, at nandito ako. Masakit man sa kalooban ko, pero pinapapray ko na lang po. At pinapagpasa Diyos ko na lang po ang sitwasyon namin sa ngayon. Thank you, Lord. Ganda ang buhay. Pag ano man ang nadalaangan, si Lord lang ang ating tatawagan at siya na ang bahala sa atin. Amen. At sino pa po ba? Ang ating kapatid, Sister Agnes. Siyang pinagkala din. Amen. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Nais ko lang po i-share kasi last Tuesday, pagdating po ng aking anak galing sa school, nag-aapoy po siya ng lagnat. And then, nagsusuka po siya. Kaya, sabi ko, na-worry po kami. Kaya sabi ko kay sa asawa ko, dalhin po siya sa doktor. And sabi po ng doktor, pag hindi bumaba ang lagnat niya kinabukasan, magpapa-CBC po siya at saka sa ihi. Kaya glory to God. Nag-pray po ako na bumaba po yung lagnat niya. And then, glory to God, glory to Christ Jesus. Bumaba po yung lagnat niya kinabukasan. Kaya hindi po namin siya dinala na pa sa CBC at saka sa urine test po niya. And then, pero hindi na po siya mainit kaso lang matamlay po siya. Ayaw niya pong kumain. So, nakaka-worry kasi yung bata ayaw niya sabihin mo anong masakit sa kanya nung pag-minsan ayaw niyang magsalita. Kaya, tapos ayaw niya uminom ng tubig. Yun po ang nakakaano sa kanya. Nung Saturday, sa overnight po, nag-join po ako sa Zoom. And then, sabi po nila, kung ano yung kahilingan niya. Isa lang po ang kahilingan ko ng oras na yun, gumaling po yung aking anak. Kinabukasan po, thank you Lord, kinabukasan, magaling at masigla na po yung anak ko. At ngayong araw po, ikaw nakapasok po siya. Bumalik na po yung sigla sa kanya. Salamat po Lord, dahil alam ko po, wala po kayong pinababayaan ng lingkod ninyo. Yes Lord, thank you Lord, glory to God, glory to Christ Jesus. Amen. Talagang napakabuti ng ating Diyos. At wala na pong tayong time. At tayo po ay mag-uumpisa na sa ating gawain. At tatayo na po tayong lahat. At tayo po ay mag-uumpisa na sa pagkinig ng banal na salita sa pamamagitan po ng ating kapatid, Brother Ron Banyares. At sa panalangin naman po, pangunahan po tayo ng ating kapatid, Sister Estelita. At sa panambahan naman po ay pangunahan po tayo ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong sa pangunguna po ng ating kapatid na si Sister Estelita. Amen. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ikaw ang Diyos noon at magpakailanman. Ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na maunawain. Ang Diyos na nakita at tapat sa iyong mga pangako. Minsan pa, O Lord God, naririto po ang iyong mga lingkod. Kami po'y nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Inaamin po namin na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Wala kaming magagawa, O Diyos, sa sarili namin mga karunungan. Kaya po, Lord God, inaamin po namin na lupa po kami ng kasala sa aming mga isip, sa aming mga salita, sa aming mga gawa at sa aming kapwa, higit sa lahat sa iyo, Panginoon. Upang karapat-dapat po kami, O Lord God, sa iyo na harapan sa mga oras na ito. Hinihiling po namin na pakahugasan po kami ng banal na dugo. Magmula ulo hanggang talampakan, nang sa ganon karapat-dapat po kami sa iyong banal na harapan. Maraming salamat minsan pa, O Lord God, sa kalinisan at sa kapatawaran na patuloy mo ipinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat sa biyaya ng buhay. Maraming salamat sa biyaya ng kalakasan. Sa pagkakataon na muli po kaming tinipon dito upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sabi mo sa iyo banal na salita, saan man may dalawa o tatlo na nagkakaisa sa iyong dakilang pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan. We claim, O God, na narito ka sa mga oras na ito. Kaya marapat lamang na purihin, sambahin ang iyong pangalan. Hallelujah, patuloy po namin tinutulog, O Lord God, ang aming preacher na maghahayag ng iyong mabuting balita.
Pagpapalinawan na yung malaway na pagpapala. Iligtas sa anong uri ng kapangkapan at karamdaman. Patuloy mo po siya, O Diyos, gamitin mightily and boldly for the glory of your name, O God. Hallelujah. Loobin nawa, O Diyos, ng aming mapakinggan sa araw na ito ay tumimo sa aming mga puso at aming maisabuhay. Yes, O Lord God, ito po ang aming samot dalangin at amin na pong inaangkin. At ipinabalik na po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagluwalhati. Kasama ng Espiritong Banal na siyang naghahari, magmula pa noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Whew! Amen. Glory to God. Amen. Sa muli po, pakisabi, Happy 40th Anniversary, El Shaddai! Happy 40th Anniversary, Yahweh El Shaddai! Amen. Tunay na pakabuti ng Diyos. Lahat po ba nag-enjoy sa panonood ng ating anniversary? Amen! Amen. Ganyan napakabuti ang Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang Diyos. Purihin po, Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay. Sabihin po natin, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, I love you, Lord. Amen. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to God. Palapakan mo natin ang Diyos. Sige po, hallelujah. Yung pinakamalakas po na papuri para sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. Hallelujah. Nakahanga ang mga gawa ng ating Diyos sa ating mga buhay kung kaya tayo narito sa mga oras na ito.
Amen? Hallelujah! Kadakilaan ng Diyos na Hari. Amen. Siya lang ang ating sambahin, wala na iba pa. Amen? Hallelujah! Lord of God, workers, tayo na pong sumayaw. Bilang sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Glory to God! Pagpapailaman ay magpasalamat. Kadakilaan, kahanga-hanga, aming inakaya. Amen. Hallelujah. Magpapailanman ang amin ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mo kuha sa alimang mga lahi, kadakilaan mo, kahanga-hanga, aming inaasam, ang iyong ginawa, makapangyarihan mo kuha. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Sa Diyos, wala kang pag-ibig, naranasan. Amen. Tunay na tapat at dakilang ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord. Hallelujah. Inhale, exhale po muna tayo. Tunay na napakabuti ng Diyos. Amen. Glory to God. Tunay na, O Diyos, na ano man ang aming daan sa aming buhay, pagsubok man yan, problema, walang imposible sa'yo. Dahil lahat ng yan, O Diyos, ay mayroong kang katugunan. Amen? Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kagabihan. Purihin ka sa iyong kapapatan. Patuloy po natin ito sa ating mga kamay sa ating Panginoon.
Glory to God, glory to Christ Jesus. Banal namin Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba, pinararangalan. Pinasasalamatan ka namin, dakilang Diyos, sa araw na ito, sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan, at kabanalan. Dalangin namin, dakilang Ama, na lagi mong pagpalain ang gawain na ito. Samahan ito lagi ng himala at ang iyong kapangyarihan, upang lahat ng dumadalo sa gawain na ito ay makaranas ng iyong kapangyarihan, O Lord God.
Samahan niyo muli ang lahat ng naririto ngayon. Abutin sila ng iyong mapagpalang kamay, bigyan sila ng kalakasan at katatagan. Tulungan niyo po, dakilang Diyos, ang bawat isa na nakakaranas ng problema sa buhay. Palayain sila at ang bawat may sakit, may karamdaman, pagalingin niyo po, dakilang Ama, sa araw na ito. At kami po ay nananalig na ang gawain nito kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat po at aming ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Chapter 19, verse 16 hanggang 22. Sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. May isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay na dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya,
huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sumagot si Jesus, kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Pagpalain ng ating Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Panginoon. Praise to God. At dalangin mo sa Panginoon na kayong lahat ngayon ay kanyang pagpalain. Gusto yung pagpalain ng Panginoon? Sabihin mo sa iyong katabi, ibigin mo ang Diyos. Naniniwala ba kayo na ang nagmamahal sa Panginoon ay pinagpapalan ng Panginoon? Amen! Okay, makakapo tayong lahat at tayo ay makinig sa mensahe po ng Panginoon. So, itong gospel po natin ay tungkol ito sa isang tanong ng isang mayaman, binatang mayaman. Dito naman sa Hong Kong, marami ditong mga dalagang mayaman. Dito sa Bible, binatang mayaman. Yan. Taas nga ang kamay ng mga dalagang mayaman. Hindi kayo mayaman. Ay, ang kinin nyo na, mayayaman kayo. Amen ba? Alam niyo po, nakakatawa kasi itong gospel po natin. May mga pagkakataon kasi na akala ng tao ay nagagawa na niya ang lahat ng bagay. Lalo kapag ginagawa natin yung mga utos ng Panginoon. So, ang akala po ng tao ay natutupad na niya yung mga ipinapagawa ng Diyos sa atin. Katulad halimbawa, dito sa ating binasa, sabi dito, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung nais mong makamit o magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. So, ang sabi dito ng Panginoon, kung ibig mo o kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sabi kasi ng Bible kanina, O Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So, ang binatang mayaman ay naghahangad siya ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan sa Bible, hindi po yung buhay sa langit, ha? Kasi yung buhay na walang hanggan sa langit, iba po yun, ibang usapan po yun. Dito pa lang sa lupa, mayroon na pong tinatawag na buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan sa lupa? Yung buhay na biyaya ng Diyos sa atin. Yung buhay na maayos, yung buhay na maganda. Sabihin yung buhay na payapa. Yung mayroon kang peace of mind, mayroon kang kasiyahan, mayroon kang kaligayahan. So yun ang buhay na gusto makamtan nitong binatang mayaman. So ibig sabihin, hindi lahat pala ng mayayaman ay may peace of mind. Andyan ba kayo? Hindi pala lahat ng mayayaman ay payapa isipan. Hindi pala lahat ng mayayaman ay maligaya. So hindi lahat ng may pera, masaya ang buhay. Wala pala sa pera kasiyahan ng buhay. Amen ba? Although na kailangan ng tao pera, kasi ang pera hanggang kasama yan sa buhay. Hindi pwedeng wala kang pera. Kasi pag wala kang pera, tingin sa katabi. Ganyan ang itsura. Kasi pag wala kang pera, hindi ka pwedeng bumili ng pagkain kasi wala kang pera. Magugutom ka, hindi ka pwedeng mag-travel kapag wala kang pera. Naalala ko na ako'y pumunta ng Oman. Dala ko yung US dollar na pinalit ko doon. Nasita ako sa immigration. Paglusot ko ng immigration, nasita ako. Sabi sa akin ng officer, why you have more money? kasi dala ko ng dollar eh. Tapos sabi ko, I am a tourist in your country. I need more money. Sabi, okay.
Alam naman, magtuturista ako doon, tapos wala akong dalang pera. Kaya minsan, i-interact ka talaga ng mga officer para malaman kung talaga marunong ka sumagot eh. Eh, siyempre, marunong din tayo sumagot. Tapos meron akong dalang bola, pang-basketball. Hindi ako pinalusot kasi yung bola pa lang pang-basketball, hindi ka pinalusot kapag hindi mo tinanggal yung hangin. Kaya sabi ko, may mga policy talaga yung mga bawat bansa, ano? Kaya pag may hangin talaga, hindi pinalulusot eh. Kaya dapat tayo wala tayong hangin para makalusot lagi. Nakikinig ba kayo dyan? Pag walang hangin, mabait yun. Pag walang hangin, mababang loob nun. Pero pag mahangin, ako, maliwala ka, hindi ka makalusot. Kaya ginawa ko na sa pula, tinanggal ko yung hangin. Nakalusot ngayon ako. Yan. Para lagi tayo makalusot sa biyaya ng Panginoon, tanggalin natin ang hangin natin. Sabihin naman, nakikinig sa akin, pero brother, pauwi na lang, nangaasar pa. Okay. Sabi dito, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag o tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang mabuti. Kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. So, sabi ni Jesus, sundin mo ang mga utos ng Diyos. So, sabi dito, alin sa mga iyon? Tanong niya. So, nagbigay ang Panginoon ng mga batas, mga utos sa Bible para ipakita doon sa binatang mayaman na kung talaga bang sinusunod niya ang mga utos ng Panginoon. Sabi ng binatang mayaman, alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong o gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinusunod ko na po lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Magaling. Ang galing na sagot ng mayaman, ano? Kasi ang binanggit ng Panginoon ay batay lang doon sa tungkulin ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ano yung mga tungkulin ng tao sa kanyang kapwa-tao? Huwag kang papatay, sabi doon. Yan ay para sa tao, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Yan po ay tungkulin natin sa ating kapwa sa tao. Tapos sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang sagot ng binata, sabi dito, sinabi ng binata, sinusunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Sabihin, alam din ng binata na may kulang yung sinabi ng Panginoon. Minsan ang tao pag matalino, no? Pagkakausap mo yung isang tao din, minsan naghahanap lang na siya ng lusot, pero alam mo na yung sagot. Yan. Parang may mga tao gano'n eh. Alam mo lang sagot, hahanap pa rin ng lusot. Naka-encounter pa kayo ng tao na gano'n na kausap mo. Alam naman niya kung ano yung patutungan ng usapan niya, pero naghahanap lang siya ng parang butas sa iyo para makitaan ka kung talagang alam mo rin. Ang hirap ng ganung tao na kausap mo, pero yung pala, alam na niya kung ano yung dapat na sagot, tapos ikaw naman, pinapadama lang. Sabi ng Bible, huwag ka na makipag-usap kaya doon. Kasi sabi ng San Pablo, iwasan mo yung mga itong klaseng tao. Kasi, ibig sabihin, alam mo naman pala, bakit ka pa naghahanap ng may sasagot sa iyo? Itong binatang mayaman, ibig sabihin, hindi sa na walang alam, kundi ang binatang mayaman, may alam siya kasi hindi naman sa yayaman kung wala siyang alam. Nakikinig po ba kayo? O kayo, tanungin ko po kayo. May mga tao bang yung mayaman na walang alam? Mayroon? Malabo yun. Kaya ang tao yung mayaman kasi may alam. Pag ang tao biglang yumaman at walang alam, hindi magtatagal maghihirap yun. Tama po ba? Meron akong makilalang gano'n sa amin sa probinsya eh. Siya ang nagmana ng lahat ng kayaman ng kanyang lolo. Kasi wala nang yung lolo na yun, wala nang anak, lahat wala na. Ang natitira isang apo na lang. So yun ay schoolmate po namin. Siya na schoolmate ay kasama namin sa school. Hindi namin kaklase pero kasama namin sa school na aming pinapasukan. So namatay ang lolo, so lahat ng kayamanan ng kanyang lolo sa kanya.
napunta. So, palibasa, walang alam. Una, ang kanyang buhay kasi biglang yaman Kailang problema, enjoy dito, enjoy doon, kung saan pumupunta. Hindi nagtagal, naubos ang kayamanan ng kanyang lolo. Nauwi sa wala. Kaya yun ang sinasabi natin na walang yumayaman na hindi matalino. Tapos kung may yumayaman man na hindi matalino, hindi nagtatagal nawawala ang kayamanan. Bakit? Hindi mo naman kayang i-manage Hindi mo alam kung ano gagawin mo sa yaman. Kaya wala pong taong yumayaman na hindi matalino. Lahat ng yumayaman matalino. Bakit matalino? Kaya niyang i-manage yung mga blessing na dumarating sa kanyang buhay. Kaya ako naniniwala ako kayong lahat dito matatalino. Kita sa kamay na matatalino. Ibig sabihin, yayaman kayo, no? Ay, siyempre naman, lagi tayong positibo sa ating isipan. Kaya nga tayo nagsisikap kasi gusto nating yumaman Nasa atin na yun kung ayaw mong yumaman. Ibinibigyan naman tayo ng isang pagkakataon. Halimbawa, dito sa Hong Kong, napunta kayo sa Hong Kong, nagkaroon ka ng trabaho, alam nga naman ang iisipin, maghirap pa O diba? Siyempre, pinagpapala ka dito, siyempre, ang iisipin mo, makaahon sa buhay. Depende na sa iyo yan kung gusto mong umahon o hindi. Kasi binigay na ng Diyos sa iyo ang oportunidad. Tama ba sinasabi ko? Kung yung mga magsasaka lang at nag-aalaga ng baboy, minsan gumiginhawang buhay. Bakit? Kasi nag-iimpok sila habang nag-aalaga, nagkakaroon ng mga talagang hayupan. Naalala ko yung pare sa Dubai, noon doon ako sa Dubai. Tapos meron daw isang mama na nag-alaga ng napakaraming hayop. Tapos sabi niya, sa dami ng hayop na kanyang inalagaan, ang sabi niya, ano niyang tawag doon? Sabi ng mga tao, kahayupan. Kaya pagka maraming ang hayop na inaalagaan, ang tawag doon ay kahayupan. Tapos mayroon mga isa, nag-alaga naman ng mga baboy. Ang dami mga baboy na inalagaan. Sabi ni Father, anong tawag doon? Kababuyan. So, dito, pinapakita natin kasi mayroon din tayong mga nakakausap na kahit nasa Pilipinas lang sila, pero gumiginhawa ang buhay. Kapag halimbawa, yung isang nakausap ko na nag-alaga ng baboy, tapos nagbinta ng baboy, 3 baboy daw at ang ibininta, tapos ka 42,000. Sabi ko, wow, 3 baboy lang, 42,000 na? Maganda pala yun Sabi ko, pag-uwi ng Pilipinas, magbabuyan na lang. Kasi 3 baboy, 42,000. Samantala nito, bubunuin mo ng isang buwan yan. Minsan, hindi mo pakikita yung 42,000 Kaya ibig sabihin, pag ikaw ay matalino, yayaman ka. Kaya itong binata, kaya ito yumaman kasi matalino. Ngayon, nung siya'y magtanong sa Panginoon, ibinigay ng Panginoon yung mga batas, batay lang sa tungkulin ng tao sa kapwa-tao. Kaya lang, mayroon siyang hindi binanggit doon sa mga batas na yon. Pero alam ng binatang mayaman na may kulang yung mga batas na yun na binigay ni Jesus. Kaya sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? Matalino, wise yung binata. Ano pa po ang dapat kong gawin? Hindi po dinirect ng Panginoon ang gustong ipagawa doon sa binata. Ang sabi ng Panginoon sa binata ganito, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagdating sa verse 22, sabi dito, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. So, hindi direct na binanggit ni Jesus kung ano yung kulang. Ang binanggit lang niya ay regarding lang doon sa kanyang kayamanan. Pagbili mo ang kayamanan mo at ipamigay ang pinagbilang sa mahihirap. At bumalik ka at sumunod sa akin. Kaya lang, nalungkot ang mayaman kasi nga siyempre, pinaghirapan mo sa loob ng mahabang panahon, yumaman ka tapos ngayon, ipagbibili mo yung kayamanan mo, tapos pamibigay mo sa manihirap ang pinagbilhan. Pero mayroon pong gustong ipakita ang Panginoon kung bakit niya ito
binanggit. Kasi, ang nais ng Panginoon ni Jesus na makita doon sa binata ay yung kanyang pagmamahal sa Diyos. Kasi, yung pagmamahal sa kapwa, naroon na eh. Hindi siya pumapatay, hindi siya nangangalunya, ginagalang niya kanyang ama't ina. Tapos, ang sabi ng binata, ano ba ang kulang? Ang kulang, yung hindi binanggit ni Jesus. Yung number 1, yung pinakamahalagang utos. Ano yon? Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yun ang hindi binanggit ni Jesus. Kaya lang, pagdating doon sa huli, nasabi ng binatang mayaman, ano bang kulang? Ang ginamit lang ng Panginoon ay ang kayamanan ng binata kasi gusto makita ni Jesus, kaya ba niyang ipagpalit yung kanyang kayamanan kay Jesus? Na kahit mayaman ka, kaya mo isakripisyo kayamanan mo at si Jesus ang ipapalit mo. Magiging number 1 sa iyo ang Diyos. Ngayon, ang hinahanap ng Panginoon doon sa binatang mayaman ay kung magkakaroon ba siya ng pagmamahal sa Diyos. Kaya ba niyang i-priority ang Diyos sa kanyang buhay? Parang tayo, di ba? Minsan, tinitingnan din ng Lord sa atin. Ano bang mas priority sa iyo? Pag-di-off mo. Ano bang priority sa iyo? Lakwatsa o gawain? O di ba? Ano priority si pagka-di-off mo? Simbahan o pamamasyal? Simbahan. Kaya doon nasusukat yung ating puso eh. Tama po ba? Kaya natutuwa ako doon sa mga tao na pag-di-off po nila kahit hindi sila o hindi naman sila Monday group. Madalas, nakikita ko yung mga Sunday group eh. Na pag-di-off nila, pag nag-di-off sila ng Monday o kaya Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, kung saan sila nakapat na wala silang trabaho, makikita mo nandito sila sa St. Joseph. Dumadalo. Kaya sabi ko, ito yung mga taong pagpapalain ng Panginoon kasi sa halip na mamasyal sila, pagkakataon nila yun na maglakwat siya eh. Pero anong ginawa nila? Pupunta pa rin ng simbahan para magsimba. Dadalo pa rin ang gawain. Dadalo pa rin ang prayer meeting. Doon sinusukat ng Panginoon, alimang priority mo kapag ikaw ay may pagkakataon. Ako ba? O yung mga bagay na gusto mo lang? Kaya dito, sinukat ng Panginoon yung damdamin ng binatang mayaman. Ano ang priority mo? Yung yaman mo o si Jesus o ang Diyos na nagbibigay ng kayamanan sa iyo? Ito ang hindi po makita ng tao. Tatandaan po natin mga kapatid. Ang nagbibigay ng kayamanan sa tao ay walang iba kundi ang Diyos. Tama po? Ngayon, hindi mo dapat i-priority yung ibinibigay. Ano yung ibinibigay? Yaman. Ang dapat i-priority natin ay yung nagbibigay. Kasi pag yun ang ating yun ang naging priority natin, yung nagbibigay, maniwala kayo, kahit saan kayo pumunta, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Patuloy at patuloy ang pagdaloy ng biyaya ng Panginoon kasi ang ating inuuna ay yung nagbibigay. Yung ibinibigay, mauubos yun eh. Tama ba? Ano ba, nagbakasyon kayo sa Pilipinas. Magbakasyon nyo, magbabaon kayo ng parang pocket money nyo kasi pagdating nyo doon, mamamasyal kayo. Maniwala kayo, pag isang linggo pa lang, wala na kayong wala na kayong bala. Kasi, siyempre, pag uwi nyo, ang iniisip agad, saan kami pupunta? Kaya meron ako narinig eh, sabi nga, alam mo brother, 50,000 na bala ko sa Pilipinas, pag umuwi ako, kulang eh. Ako mangingiti-ngiti lang. Bakit? 50,000 kulang. Bakit? Kasi ang iniisip ka agad kung ano-ano. Kung yung 50,000, magbili mo ng biik, alagaan mo, o paalagaan mo, ay maniwala ka, paglipas ang mga ilang buwan, may pera ka na ulit. Amen ba? Kasi pinag-uusapan dito yung paging matalino eh. Ngayon, kung matalino tayo, uunahin mo ang Panginoon. Kaya itong anibersaryong dumaan, nakakatuwa kasi yung mga galing Hong Kong na umuwi ng Pilipinas, inuna si Yahweh El Shaddai. Nandun sa Luneta. Ang dami-dami kaya nang galing sa Hong Kong, na nasa Luneta. Kaya nakakatuwa eh. Ibig sabihin, sa halip na sila'y maglakwat sa mamasyal, nandun sila nag-overnight.
Yun ang hinahanap ng Diyos sa atin. Pag may pagkakataon, ang Diyos ang una nating hanapin. Siya ang ating bigyan ng karangalan. At kapag nagkaganon, yung yaman, hindi ipagkakait ng Diyos sa mga taong inuuna ang ating Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. So ang tanong dito ganito, paano po natin may papakita ang pagmamahal sa Diyos? Kasi itong ating topics po is about ways we can show God that we love Him. So anong ibig sabihin po doon? Mga paraan paraan na maipapakita natin sa Diyos na mahal natin siya. So paano po natin maipapakita na mahal natin ang Panginoon? First, sabi dito, by obeying His Word. Sa magitan ng pagsunod sa Kanyang mga salita. Sabi nga ng banal na kasulatan, sa John chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. So, ang Bible po ay nagsasabi na ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. So, ibig sabihin, kapag kamahal natin si Lord, tutuparin natin yung mga sinasabi ng Diyos, yung Kanyang mga salita. Halimbawa, example, ibigin mo ang Diyos na higit sa lahat. Ibigin mo ang Lord na higit sa lahat. Kasi wala nagmamahal sa Diyos na hindi na pinababayaan ng Panginoon. Pangalawa, sabi ng Biblia, ibigin mo yung kapwa. So yung dalawang yan, ang pinakamahalagang utos sa Bible. Ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Wala nang higit pa na batas sa dalawang yan. Kaya hindi pwedeng maghiwalay po yan, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ito namang binatang mayaman, nakalimutan niya ang Diyos. Yung mga batas na para sa kapwa lang ang kanyang ginagawa. Hindi siya pumapatay. Kasi pag mayaman ka nga naman, pag pumatay ka, masisira yung dignidad mo, masisira yung dignity mo. So, mapaparatangan siya, mapagbibintangan siya kasi meron siyang pangalan. So, lahat ng ginagawa niya. So, ano pang ginagawa ng binata? Paggalang sa magulang, pinapakita niyo kasi siyempre, kilala ka, so kailangan makita sa iyo ang pagiging mabuti ang pamilya. Kaya lang, yun nga, hindi pwede maghiwalay ang para sa Diyos at para sa tao. Hindi lang tao lang, tapos pagdating sa Lord, wala. So, kailangan magkasama po yan. Ang number 1 na batas, ibigin ang Diyos. Pangalawa, ibigin ang kapwa. Walang higit na batas sa dalawang yan. Ang tanong, sabi doon natin kanina, paano natin may papakita doon na mahal natin ang Diyos? Alam niyo po sa aklat ng Exodo, mayroong mga binabanggit ang Bible tungkol sa pagmamahal sa Panginoon. Kanina nabanggit ko, Father, yung idolatry. Kasi pagdating sa Diyos, hindi pwedeng yung mayroong ibang Diyos. Ang yaman ay pwedeng maging Diyos-Diyusan. Sabi nga, pwedeng maging master mo yung pera. Ang pera hindi dapat maging master natin. Ang pera dapat maging alipin natin. Hindi dapat ang pera nagpapasunod sa atin. Dapat ang pera ang sumunod sa atin. Amen ba? Hindi kapag may hawak ang pera, sunod-sunuran ka sa kanya, punta ka na mag-shopping ka. Okay. Kaya pag uwi mo, wala ka ng pera. Kasi kung ano-ano ang iniisip natin, dapat ikaw ang magmamanage sa pera. Ikaw ang magpapatakbo sa kanya. Hindi ikaw ang patatakbuhin ng pera. Amen po ba? Kaya dito, makikita natin, sabi ni Father kanina, tungkol sa idolatry, na hindi nais ng Diyos na ang tao ay magkaroon ng ibang Diyos-Diyusan, ibang Diyos sa kanyang buhay. Dapat si Yahweh lang ang Diyos natin. At kapag si Yahweh lang ang Diyos natin, siya lang ang ating mamahalin. At anong sabi ng aklat ng Exodo tungkol sa pagmamahal sa Diyos? Ang lahat ng iibig sa Kanya ay Kanyang pagpapalain. Kasabi mo sa katabi, lahat ng iibig sa Diyos ay Kanyang pagpapalain. O di ba sabi ng aklat ng Exodo, basahin po natin para mas malinaw. Exodo chapter 20 verse 6, kung di ko nakakamali. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salinlahi
ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Sa ibang translation po ng Bible, ang sabi doon, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Kaya hindi pwedeng mawala yung pag-ibig kay God kasi alamin po ang naibibigay ng mundo ay yaman lang na nauukol sa atin. Pero ang naibibigay ng Diyos kapag siya inibig natin, hindi lang yung material na bagay. Ang ibinibigay ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya ay pagpapala mula sa iyo hanggang sa iyong mga sariling lahi. Kasi sabi ng Bible ang lahat ng iibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa Kanyang kaapu-apuhan. Sa English version po ay 1,000 generation mula sa iyo kapag minahal mo ang Panginoon. Ibig sabihin, kapag nagmahal ka sa Diyos, pagpapalain ka, pati anak mo pagpapalain, pati apo mo pagpapalain, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa daliri. 1,000 generation Sabi doon Kaya nagugulat tayo, bakit? Kasi kapag ang ninuno mo ay makadiyos, pati ikaw na pagpapala at hindi ka makadiyos. Bakit? Kasi nahagip ka ng ninuno mo na nagmamahal sa Diyos. Kaya ang problema ganito, ikaw pinagpapala ka na hindi ka naman makadiyos. Ang problema, mga anak mo at mga apo mo, hindi pinagpapala kasi hindi ka makadiyos. Ikaw lang na pagpapala kasi nahagip ka sa pagmamagitan ng pagmamahal ng iyong mga ninuno sa ating Panginoon. Ngayon, kung gusto rin natin na pagpalain ang ating mga anak, mga apo, dapat ikaw din ay magmahal sa Diyos. Amen po? Kasi pangako ng Diyos yun Ang sino mang iibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Ang tanong ko po, sino sa inyo ang gustong pagpalain ng Lord pati ang kanyang mga apo? Yung hiyaw na yan, parang hiyaw na. Subukan nyo, mahalin nyo ang Diyos. Maniwala kayo, mag-uumpisa sa iyo ang pagpapala. Magugulat ka, pati anak mo pinagpapala. Pati apo mo pinagpapala. Pati anak ng apo mo pagpapalain at pinagpapala din. Kasi pangako ng Diyos yun Kaya nga, ang motivation ko sa aking mga anak, ganito. Kung paano ang mga magulang kako ninyo ay nagmamahal sa Diyos, dapat kayo ay magmahal din sa Diyos. Ibigin nyo rin ang Diyos. Kasi sila nahagip na sila sa pagpapala Ngayon, para pagpalain din ang kanilang mga anak, dapat ikaw din ay magmahal sa Diyos. Para walang putol ang blessing ni Lord. Parang networking, Nagsimula sa iyo, anak mo, tapos ako, hanggang sa ako. So, ng blessing? Kaya nga minsan dapat na sa gawain, i-implement natin yung networking Sa pag-aakay para sa gawain. Kasi pag business sa networking, ang dami na aakay, Kasi sa networking, maraming kita. Pag mayroong kaparehas, kita. Tapos may kaparehas ulit, kita. Kaya walang nag-aakay sa gawain kasi ang alam nila, walang kita. Pero alam lang natin yon. Yun lang ang ating pagkaalam. Pero ang hindi natin alam, isang kaluluwa lang ang madala mo sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagpupuri kay Yahweh at Shaddai. Naniniwala ba kayong libo-libong anghel ang nagpupuri kay Lord? Kaya mag-akay tayo, pabalik sa gawain ng Panginoon. So pangalawa, sabi dito, paano po natin mapapakita ang pagmamahal sa Diyos? By worshiping Him, sa pagsamba sa Kanya. Kaya dito sa gawain, mayroon tayong tinatawag na pagsamba, pero hindi lang dito sa gawain dapat sinasamba ang Panginoon. Dapat kahit kayo ay nag-iisa sa bahay, nag-iisa sa inyong tinitirahan, dapat sinasamba nyo ang ating Panginoong Diyos. Amen ba? Kasi yun ang hinahanap ng Panginoon sa mga tao na nagmamahal sa Kanya. Napupurihin mo siya, sasambahin mo siya. Minsan nga, namamali pa tayo, pag-artista, pinupuri natin, wow, papo-papo niya, ang ganda-ganda niya. I love you, I love you. Hindi ka naman narinig, pero I love you ka doon, hanggang hindi ka naririnig. Pero pagdating kay Lord, wala nagsabi, Lord, ang bait mo, ang buti-buti mo talaga, Lord. I love you, Lord. Minsan yun ang kulang sa atin, Ang tanong ko sa inyo, pag kayo ba'y nag-iisa sa inyong
tinitirahan, kapag nasa bahay kayo, nasa inyong tinitirahan, kayo ba ay sumasamba sa Diyos? Amen. Dapat sambahin yung Panginoon. Katanghugas kayo ng plato, ng kawali. Sinasamba niyo ang Lord. Hindi yun na kapag galit sa amo, pati yung kaldero, yung kaserula, binubutas. So natutuwa kami siya, nakikita ko yung taong mabait kapag nasa kusina. Kasi pag mabait yan, ingat na ingat niya sa mga gamit eh. Pero pag hindi mabait yan, nakakalampagan yung gamit sa kusina. Kasi ang isip, pakialam mo rin, di ba ito akin? Mga ganun. Pero hindi, kapag mahal ng Diyos, dapat kahit sa anumang bagay na ginagawa natin, sinasamba natin si Yahweh Shaddai. Amen ba? Naglalaba kayo, nagpupunas ng sahig, lalo dito sa Hong Kong, mayroong mga pagkakataon na hindi kayo binibigyan ng yung may hawakan para pang map. Dito raw, uso dito, sa mga amo, hawak mo yung basahan, tapos lilinis ka, ganyan. Pero isipin mo lang na bawat linis mo, may pera. Sa katapusan, susweldo ka. Yun ang isipin natin lagi. At habang nagmamap ka, naglilinis ka, nahawak mo yung basahan, isambay mo na, I worship you, Almighty God. Amen ba? Para nawawala yung mga pagod. Sa halip na magalit ka sa amo mo na, ano ba itong buhay nito? Pwede mang may hawakan, pero bakit kailangan pang kamay ko, ang gamitin ko? Huwag mo lang isipin yun, kasi yun ang pinirmahan ng kontrata. Bakit ko yan nalaman? Kasi yung mga nagpa-platter sa atin minsan, nagkikwento sila eh. Ito ang pinirmahan ko, walang pang-map na kamay ko talagang gagamitin ko. Sabi ko, mayroon palang mga ganong amo, Pero enjoy nyo ang buhay nyo. Kahit na ganun ang trabaho, enjoy nyo. Wala namang mawawala sa inyo. Amen po ba? Na habang nagmamap kayo, gamit ang kamay, sige, purihin yung Panginoon, sambahin yung Panginoon. Mapapawi ang iyong pagod, mawawala ang iyong pagod, at magugulat ka pagkatapos magtrabaho, bibigyan ka ngayon ng amo ng blessing. Mayroon din yan narinig ko sa ating mga kasama yan na tuwing tawag dito, yung holiday, o may mga special holiday dito Nasabi sa akin, mayroon nagkikwento na, binibigyan ako ng ganito. Sasabi sa akin, mag-shopping ka. Nakakatuwa naman pag mayroon mga ganong amo, Ako naniniwala, kayo bang anak ni Yahweh Shaddai? Higit kayong pagpapalain ni Yahweh Shaddai. Ganun ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sambahin mo lang ang Diyos. Hayaan natin ibigay natin sa Panginoon ng pagsamba. And then, pangatlo, paano po natin may mapakita ang ating pagmamahal sa Diyos? By praying to Him. Pamagitan ng ating pagdarasal sa Kanya. Kasi kung mahal mo ang Diyos, hindi mo pwedeng pabayaan ang iyong oras pananalangin sa Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba nakakatulog na walang prayer? Hindi mo kaya yung mahal mo si Lord. Yung magbigla ka ng matutulog, tapos ikaw na nag-pray. Iningatan ka ng Diyos sa buong maghapon, tapos matutulog ka na, bigla-bilatan na lang. Samantala, buong maghapon, kalakasan ang binigay sa iyo. Tapos, siyempre, pagdating ng hapon, kayong lupay-pay ka kasi paghapon yun Ang ikatuwa mo, sa buong maghapon, andoon ang proteksyon ng Diyos sa atin. Kaya bago matulog, dapat nagdarasal tayo sa Panginoon. Kasi ang tao nagmamahal sa Diyos, hindi niya hahayaan na ipipikit mo ang mata mo, wala ka man ang prayer. Na hindi mo lang nasabi, Lord, maraming salamat po, hindi mo ko pinabayaan sa maghapon na ito. Amen ba? Ngayon, kapag ginawa natin yon, ay kulang ang ating pagmamahal kay Lord. Tapos, nagising ka sa umaga. Pagising mo sa umaga, nagkandara ka, nagmamadali ka, kasi na-late ka ng gising. Bakit na-late ng gising? Kasi special ko ng cellphone. Tapos wala ka ng prayer ngayon. Nagkatrabaho mo na, wala ka ng prayer.
natin gagawin yun kasi bawat gising, biyaya ng Diyos sa atin. Bakit? Walang nakakaalam kung magigising pa tayo o hindi. Kaya pag nagising tayo sa umaga, pagpapala yun ng Diyos sa atin. Kaya ang una nating gagawin pag tayo ay nagising, lumuhod at manalangin sa Diyos. Yun ay palatandaan na nagmamahal tayo sa Panginoon kasi, Lord, maraming salamat sa panibagong buhay. Salamat, Lord, na nagising na naman ako. Tapos, pag-pray mo ngayon ang mga mahal mo sa buhay. At syempre, pag naipag-pray mo kay Lord ang mga mahal mo sa buhay, panatag ang loob mo kasi naipag-pray mo sila kay Lord eh. Pero pag wala kang prayer, na hindi mo wala naipag-pray kay Lord yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo alam kung ano nangyayari sa mga mahal mo sa buhay. Pero pag naipag-pray mo sila, syempre panatag ang loob mo kasi inilagay mo sila sa kamay ng Diyos. Lalo kayo, nandito kayo sa Hong Kong, tapos ang mga mahal nyo sa buhay nasa malayo, na hindi nyo alam kung ano nangyayari sa kanila, sa lugar, kung saan sila naroroon. Pero pag sila ay lagi nyo pinag-pray, wala kang kaba, wala kang takot. Kasi naniniwala tayo, iingatan sila ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya sabi mo sa iyong katabi, mag-pray ka lagi kay Lord. Huwag natin katamaran ng pag-pray, ha? Kahit napagod na pagod. Katulad kahapon, kung napagod kami sa ito. Ang hirap pala ng gano'n na dapat ka nakangiti, ano? Kasi dahil nagpapapicture kahapon sa side ko, hindi mo magawa magsimangot, dapat ka nakangiti. Nangangarin niyo. Sabi ko, anong dala ka ng toothpick? Nakakatuwa sila sa Sunday group. Talaga, nabibless ako sa kanila kasi andun ang kanang pagiging talaga yung kauhawan nila sa pagmamahal kay Lord. Sabi mo, umuulan, bumabagyo, umiinit, andun pa rin sila. Kaya dalangin ko sa Panginoon, pagpalain ng sa mga taong ito na talagang hindi sumusuko sa paglapit kay El Shaddai. Amen ba? Ganun pala yun kapag paalis ka na, kailangan nakangiti ka lagi sa dami papapicture. Ngalan na rin yun. Sige, tayo na tayo. Nawa pagpalain ka ng Diyos nga sa araw na ito. Ha? Huwag kayong tigil, huwag kayong susuko, ano man ang inyong nararanasan, mag-pray na kayo lagi kay Lord. So, hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalaan, pikit natin ang ating mga mata. At habang nakapikit ng ating mga mata, kausapin nyo si Lord, hingin nyo sa Kanya mga bagay na nais nyo, ano ang gusto nyo, at mga bagay na nais ang ibigay ng Lord sa inyo, hingin nyo kay Lord. Sabi
Yes, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamahal ka namin ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Tulungan mo kami, Ama, na patuloy kami makapag-alay ng pagsamba sa iyo kasi ito ang nais mo. Patuloy namin masunod ang iyong mga aral, ang iyong mga salita, at patuloy kami, Panginoon, na magkaroon ng oras sa pananalangin sa iyo. Dahil ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Hayaan mo, Ama, na maging priority ka namin. Ikaw ang maging una lagi sa aming puso. Na sa lahat ng aming ginagawa, ikaw, Panginoon, ang laging una. Kaya, Ama, hinihiling ko po sa iyo na pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito sa lugar na ito. Lagi mo silang daluyan ng iyong kapangyarihan. Bigyan sila lagi ng kalakasan at katatagan at patuloy mo sila, Ama, na tulungan. Ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman. Ilayo sa lahat ng gawa ng kaaway. Pagpalain mo lagi sila, Panginoon, sa bansang ito, sa kanilang mga pagkatrabaho, lagi mo silang samahan na bilang Diyos. Pagtagumpayin mo lagi ang aking mga kapatid na ito. At dalangin ko, Ama, na magkaroon lagi ng katuparan ng mga pangarap nila sa buhay. O Diyos, pasaganahin mo sila sa spiritual na pangailangan at sa material na bagay. Pagpalain mo rin po, Ama, ang aming mga mahal sa buhay. Lagi mo silang ingatan at proteksyonan. At naniniwala kami na bilang Diyos na ang aming mga mahal sa buhay ay nasa tiyak na kaligtasan. Ama, pagpalain niyo po lahat ng hawak ng kamay na ito, basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Salamat, Lord, at aming inaangkin na lahat kami sa araw na ito ay answered prayer na. Kaya sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Manatili po tayo nakatayo at sasalin po natin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nalita, at kahit anumang mabigat na salon, hindi ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa karingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ikaw sasanggalak pagkat siya'y tapat.
Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Misa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at nagtitiyak mong di ka maaano. Ikaw nagmamasid sa iyong panunood, iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak at walang dahilan. Kahit ang uring, mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente iyong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y tigilan din. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking iligtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng walang upang salakain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at dalikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all po.